Good morning po sa inyong lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, at buong Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po dito sa ating channel, ang Tabsong Viewpoint. Tuloy po natin yung ating talakayan po sa araw na ito. So, kamakailan po nagkaroon ng tinatawag na announcement ang ating AFP Chief General Romeo Browner Jr. So, balitang-balita po ito siguro ng isang araw. So, nagkaroon siya ng parang announcement dun sa 38th anniversary ng North Luzon Command sa Tarlac. So, ginanap po ito nung Tuesday, nung isang araw. So, sabi ng ating butihing AFP Chief Browner, pinaghahanda po niya ang ating mga kasundaluhan just in case magkaroon ng tinatawag na Taiwan invasion. So makikita po natin sa balita yan kahapon, tuloy-tuloy po yung isinasagawang military drill ng China around Taiwan. So ibig sabihin nababahala po ang ating military dito sa ganitong mga kaganapan kasi nga dahil tayo ay nasa tinatawag na island chain, yung first island chain na kung saan ay yung proximity natin doon sa potential conflict area ay napakalapit. Plus dahil po tayo ay meron tayong ongoing tension sa West Philippine Sea, maaaring po tayo talagang makaladkad sa sa conflict. So inaasahan na po yan ng ating AFP na maaari po tayo magkaroon ng involvement or makaladkad tayo sa ayaw man at sa gusto natin. So ang isa pa pong issue dito, dahil po ang Taiwan ay marami po sa ating mga kababayan na OFW ay nagtatrabaho dyan bilang overseas Filipino workers. So ang bilang po niyan ay nasa 250,000. So malaki-laki pong problema yan ng gobyerno just in case magkakaroon ng tinatawag na conflict dyan. So at the same time, ang position po ng Pilipinas ay dahil kaalyado natin ang US at meron tayong ongoing na tension against China. So dahil ang US ay potentially na magbibigay na ang reinforcement just in case ituloy ng China yung balaki nila sa Taiwan. Katunayan po niyan dahil dun yun sa mga nakaraan nating military exercise, yung tinatawag na joint exercise ng military ng US at Pilipinas. Ang perception po ng China diyan is yung sinasagawang military exercise ng US at Pilipinas ay laban po sa kanila. Kaya minsan po naglalabas sila ng mga tinatawag na pronouncement na ang US daw po dapat hindi nanghihimasok sa Pilipinas at nakikialam, at tayo naman daw pong dito sa Pilipinas ay hindi dapat tayo nagiging pawn o yung parang pyesa, piece na tinatawag na parang namamanduhan tayo ng US. Pero kabila po nito, kinakailangan pa rin po natin magkaroon ng tinatawag na stand. At naniniwala po ang channel na ito, yung Tabsong Viewpoint, na hindi natin kailangang sumama sa digmaan. Pero in time of crisis, dapat po tayo ay naka-ready sa any eventuality. May mga nakikita po tayo dito mga comment na obviously naman na pag binasa mo is comment na pumapabor doon sa China or yung tinatawag nating pro-China narratives, no? Na bakit daw ang Pilipinas ay tinataya yung bansa natin para lang magamit ng US against China. Pero maliwanag po yun na yung tawag sa ganong naratibo ay
pro-Chinese narrative po yan. At yan po ay dapat maunawaan ng taong bayan na ginagawa po yan ng China para ma-demoralize tayo, magkagulo tayo, at hindi tayo makapaghanda doon sa any eventuality na pwede mangyari once na isinagawa na ng China ang kanilang plano na pagbawi dun sa kanilang tinatawag na breakaway province, which is yun nga pong Taiwan. So ibig sabihin, hindi po tayo dapat magkaroon ng neutral stance dyan. So ang importante po sa atin dito mag-prepare, which is tama po itong ginagawa ng ating AFP chief na nagpapahayag ng kahandaan sa any eventuality na pwede mangyari. Just in case mangyayari po yung tinatawag nating conflict dyan sa Taiwan. Okay? At ang isa pa pong wino-worry natin dito, syempre, may mga nagsasabi po dito na yung pagtatalaga ng US ng mga defensive weapon katulad ng Typhoon missile defense system, at saka yung may bagong pinadalang missile platform ngayon na anti-ship missile na tinalaga dito, which is mariing tinututulan ng China. Sabi ng ibang mga detractors, yan daw po ang magiging mitsa na ang Pilipinas ay gigirahin din ng China. Pero para po sa atin dito sa Tabsong, yan po ay welcome development na masasabi ko, kasi aminado naman po tayo na yung ating defense capability ay limitado lang, at pero hindi po ibig sabihin na dahil limitado lang tayo ay wala na tayong gagawin at aasa na lang tayo sa sinaharap na hindi tayo may involved sa conflict. Again, ang importante po sa atin dito ay naghahanda tayo. Ibig sabihin, may preparedness tayo sa taong bayan, sa ating mga kasandaluhan. Dapat po ay prepared tayo dyan sa any eventuality. Ang mga nagpapalabas lang po ng mga ganyang statement, which is yung negative na comment about dito sa pagpe-prepare ng ating military sa any eventuality, ayan po ay mga produkto ng ating nilalabanan na fake news, disinformation, at saka false narrative na pinapairal sa social media. So again, mariin po nating nilalabanan yung mga paglaganap na yan ng fake news, disinformation, at false narrative na pinapakalat ng ating mga pinaghihinalaan na di umano ay mga fake news vlogger, influencer, at mga disinformation peddler na tinatawag natin. So yan po, dito po sa Tabsong, tayo po ay naninindigan na kailangan ng labanan natin yung mga ganyan na narratives na nagda-downgrade sa ating mga kasundaluhan at sa yung kahandaan ng ating bansa sa pagtugon sa any eventuality na pwede mangyari dyan sa sinasabi po na yan ng ating butihing Chief General Romeo Browner, na possible nga po na makaladkad tayo dyan sa pinangangambahan na yan na tinatawag na invasion of Taiwan ng China, ng mainland China. So again, ito po para sa akin ay napaka-importanting bigyan natin ng pansin ng mga taong bayan na magkaroon tayo ng active participation or paghahanda sa any eventuality. So dapat po labanan natin yung mga nagkumakalat na fake news against dito sa sa mga programa na ito ng gobyerno. Yun po ang aking take dito sa ating pinaka-latest development na pinahayag ng ating butihing AFP Chief Romeo Browner. So yan lang po ang ating topic for today, at sa mga nakapanood po nito at hindi pa po kayo nakasubscribe, please subscribe po sa channel na ito para at least maituloy natin itong community natin, palawakin po natin ang community na nagkakaisang Pilipino, taong bayan at mga nagkakaisang bansa. So yun po ang ating advocacy dito sa ating channel, and syempre palawakin po natin ang pagkakaisa dito sa ating bansa. Dapat po ay hindi tayo nagkakawatak-watak bilang isang
nagkakaisang sambayan ng Pilipino. Yun lang po at maraming salamat at again, peace sa inyong lahat.